Okay, tayo po pasimula, tayo po yung manalangin. Mapagpala namin Diyos, makapangyarihan po sa lahat. Salamat sa pagkakataon, pinili niyo kami mangunin upang pagkalooban ng buwet kalakasan. Sa amin po pagpanimula sa araw na ito, Panginoon Diyos, lubos po namin kayong pinapapurihan, latigin sa lahat na kami po idadako muli sa God First Morning na ang biyaya po na galing po sa inyo ay ibubuhos niyo po sa bawat isa sa amin. Lahat sa lahat, ang kapangyarihan, ang inspirasyong hatid, ang bawat mensahe namin tatalakayin. Pagpalain po ang bawat partisipan sa umagang ito. Lahat sa lahat, kami po na makikinig, manonood, at magsusubaybay sa programa ito. Samot na langin, kalakip ng kapatawaran mo sa lahat sa Panginoon Jesus. Amen. Okay, God First Morning po. Ang ating pong Bible reading this morning ay pangunahan po tayo ng ating pong buting area coordinator sa Area 3, si Pastor Mark Sarabia. Ang ating pong reading ngayon ay nakatuon po sa Leviticus chapter 10, ang ating pong Bible reading. So, Pastor Mark, take the time. Hindi na po si Pastor Mark, pwede mahina signal dahil po sa ulan mga kapatid. So kung wala, time check po ay 4:19. So hayaan niyo po ang inyong lingkod po magbabasa mga kapatid at makibuklat mo ang inyong mga Biblia sa chapter 10 ng Leviticus. Okay po? Ito po patungkol sa kasalanan ni Nadab at Abiho. Sabi po dito mga kapatid, noon sinabi na Nadab at Abiho ng mga anak ni Aaron ay kumuha ng kanya-kanyang suoban at nilagyan ng apoy ang mga ito at pinatungan ng insenso. Sila ay naghandog sa harapan ng Panginoon ng ibang apoy na hindi niya inutos sa kanila. At lumabas ang apoy sa harapan ng Panginoon. Nilamon sila at namatay sila sa harapan ng Panginoon. Pagkatapos ay sinabi ni Moses kay Aaron, ito ang sinasabi ng Panginoon, ako'y magpapakita na banal sa mga lumalapit sa akin at ako'y maluwalhati sa harapan ng buong bayan. At si Aaron ay nanahimik. Tinawag ni Moises, sina Misael at si Elzaphan na mga anak ni Uziel na amain ni Aaron at kanila'y sinabi, magsilapit kayo, dalhin ninyo ang inyong mga kapatid mula sa harapan ng santuaryo magtungo sa labas ng kampo. Kaya sila'y lumapit at binuhat sa kanilang mga kasuotan papalabas sa kampo gaya ng inutos ni Moises. At sinabi ni Moises kina Aaron, Eleazar at Itamar at na kanyang mga anak, huwag ninyong ilagay o ilugay ang buhok ng inyong ulo o punitin man ninyo ang inyong mga damit upang huwag kayong mamamatay at nang siya'y huwag magalit laban sa buong kapulungan. Tungkol sa inyong mga kapatid, ang buong sambahayan ni Israel, sila ay tataghoy sa apoy na pinag-alab ng Panginoon. Huwag kayong lalabas sa pintuan ng tuldang tipanan. Baka kayo'y mamamatay sapagkat ang langis na pambuhos ng Panginoon ay nasa inyo. At kanilang ginawa ang ayon sa mga salita ni Moises. Ang Panginoon ay nagsalita kay Aaron na sinasabi, huwag kayong iinom ng alak o ng matapang na inumin man. Ikaw o ang iyong mga anak na kasama mo kapag kayo'y papasok sa tuldang tipanan upang kayo'y huwag mamamatay. Ito ay isang walang hanggang batas sa buong panahon ng iyong mga salinlahi. Inyong lalagyan ng pagkakaiba ang banal at ang karaniwan, ang marumi at ang malinis. At inyong ituturo sa mga anak ni Israel ang lahat ng batas na sinasabi sa kanila ng Panginoon sa magitan ni Moises. Ang tungkulin at bahagi ng mga pari. So sa verse 12, sabi po dito patuloy, nagsalita si Moises kay Aaron at sa nalabi nitong mga anak, sina Eleazar at Itamar. Kunin ninyo ang butil na handog na nalabi mula sa mga handog ng Panginoon
na pinaraan sa apoy at inyong kaining walang pampaalsa sa tabi ng dambana sapagkat ito ay kabanal-banalan. Ito ay inyong kakainin sa daong banal sapagkat ito ang bahagi ninyo at ng inyong mga anak mula sa mga handog ng Panginoon na pinaraan sa apoy sapagkat gayon ang inutos sa akin ang dibdib ng handog na iniwagayway at ang hita na inaalay ay kakainin ninyo sa isang malinis na lugar. Ikaw at ang iyong mga anak na babae at lalaki at ang iyong at ang mga iyon ay ibinigay bilang bahagi mo at ng inyong mga anak mula sa mga alay ng handog na pang kapayapaan ng mga anak ni Israel. Ang hita na inaalay at ang dibdib na iniwagayway ay kanilang dadalhin kasama ng mga handog na pinaraan sa apoy. Ang mga taba ay kanilang dadalhin upang iwagayway bilang handog na iniwagayway sa harapan ng Panginoon. Ito ay bahagi mo at ng iyong mga anak, gaya ng inuutos ng Panginoon. At buong sikap na hinanap ni Moises ang kambing na handog pangkasalanan. At iyon ay sinusunog na. Siya ay nagalit kina Eleazar at Itamar na mga nalalabing anak ni Aaron at kanyang sinabi, bakit hindi nyo kinain ang handog na pangkasalanan sa banal na lugar? Ito ay kabanal-banalang bagay at ibinibigay niya ito sa inyo upang alisin ang kasamaan ng kapulungan, upang gumawa ng pagtubos para sa kanila sa harapan ng Panginoon. Ang dugo niyon ay hindi ipinapasok sa loob ng dakong banal. Tiniyak ninyong kinain ito sa banal na dako, gaya ng inuutos ko. At sinabi ni Aaron kay Moses, tingnan mo, kanilang inihahandog ng araw na ito ang kanilang handog pangkasalanan at ang kanilang handog na sinusunog sa harapan ng Panginoon. Gayon man ang kanyang ang gayong mga bagay ay nangyari sa akin. Kung ako nga'y nakakain ngayon ng handog para sa kasalanan, ito kaya ay kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon. Nang marinig ito ni Moses, siya ay sumang-ayon. So yan po mga kapatid, ang tala po sa chapter 11. So ito yung mga bagay na pumapatungkol sa ah, mga handog pa rin. Ano ho? Ngunit may mga tala po dito na kung saan natin sa lahat sa mga anak ni Aaron na inapahamak po sapagkat sa alang paglilingkod ay ginagawa po nila ang hindi karapat-dapat na bagay. So, kung ating pong titingnan, ito po ay hindi nakakalugod sa Panginoon at sila po ay namatay. So, bahagi pa rin, pagpatuloy pa rin sa pagtatala ng paghahandog, nakikita po natin na ang kahalagahan po dito, kapatid, ng ang ating Panginoon Diyos ay sangayon sa kanya pong pag-utos kay Moises ay very specific yun pong kanya pong paglalahad, ano ho? At napakahalaga na kung saan ay naalala ko sinasabi ni Pastor Michaels noong mga nagdaan sa kanya pag-host na kanya napansin na ang Diyos ay hindi lang po siya masabi nating stricto, kundi ito po yung mga bagay na pinapasunod niya sapagkat meron po itong kinalaman natin sa lahat sa kabanalan ng Diyos, no? Na kung saan ay merong mga prescribed at specific na may instruction na kanya pong pinagkaloob lalo tigit sa lahat ng mga uh, anak ni Aaron, ang mga naglilingkod po sa tuldang tipanan. So mga kapatid, ay ating pagkaloob ang panahon sa inyo. Kung meron po kayong mga nais ibahagi sa atin pong Bible reading this morning, Leviticus chapter 10. Dali lang po ha. So, dito. Medyo mahina po yung signal ko mga kapatid. Okay, so meron po bang nais magbahagi sa ating pong binasang
mga talata ng Leviticus chapter 10. May kinalaman po ito doon sa patuloy na paghahandog. So sa ating nabanggit nung nakaraan, ang Book of Leviticus ay paglalahad po ito ng mga alituntunin po ito patungkol sa paghahandog. So chapter 10 ay specific po ito ng mga pangyayari na nagaganap po sa kanila pong paghahandog. At kung ating po mapapansin mga kapatid ay talagang may mga specific instruction o mga lituntunin lahat sa mga pari na nangunguna doon sa tuldang tipanan. Okay? So, meron po bang... Okay po. Go ahead po. God first morning. Sino ba? Okay. God first morning po. Sige po. Kaya na po, sir. Mga kapatid, following the reading, buhat po kahapon ay ating pong nakita dito sa ating binasa kahapon na ang end ng chapter 9, tinanggap ng Panginoon ang mga handog na ito po ay pinadalahan niya ng kanya sariling apoy. Yung apoy na nanggaling po sa Panginoon mismo. So dito naman po ay apoy na nanggaling din sa Panginoon pero apoy na pumugnaw sa halip na ang pugnawin ay yung handog. Ang napugnaw po yung naghahandog. Yes. Medyo masakit po ito mga kapatid. Ano? Sino po ba yung napugnaw? Yan po yung medyo masakit diyan. Sino ho yung nasunog? Yung anak po ni mga anak po ni Aaron. Pari. Yeah, sila po yung nandoon, the privilege na kasama po ni Aaron kasi si Nadab and Abihu ay mga anak po ni Aaron. Yeah. Sila po ay mga tagapangunang pribilehiyong tagapagdala ng mga guilt ng bayan ng Diyos. At privilege po sila na makabilang po doon kasi privilege po dahil sa halip na ang Diyos po ang kanyang siyang nagtatanggal ng mag-aalis ng mga kasalanan ng guilt sa pamamagitan po ng mga rituals ng maghandog, ay sila na ho ang kabahagi ng Diyos doon. Kaya tumatanggap po sila, kumakain sila ng mga handog na yon na patungkol sa kasalanan. So sa pamamagitan ng pagkain nila ng mga handog, ng mga guilt offerings o yung mga sin offerings na yan, lahat po na yan, mga grain offerings na yan, lahat po ng mga tungkol sa offerings, may bahagi po sila doon. Ang ibig sabihin po noon sa akin, nakikita ko po na privilege po yun nila na hindi man sila dapat na magdala ng kasalanan ng mga tao, ay ginamit sila ng Diyos na tagapagdala noon. Pero meron po silang mga eksaktong instruction na tinanggap galing po sa Panginoon. Mga eksaktong pamamaraan kung paano po yun ay gagawin para hindi po sila mapahamak sa kanilang ginagawang ministeryo. Mga kapatid, privilege po sila na nakita lahat nila yon. Doon sa verse 9, chapter 9, kitang-kita nila lahat kung ano po yung mga nangyari. Paano ginawa ni Aaron, ano ang mga utos ni Moses sa pamamagitan ng utos ng Panginoon sa kanya. They were clearly instructed, mga kapatid. So dito po, nais ko pong i-share sa inyo, ito pong sentro ng ating pong sinasabing pag-aaral. Kahapon ay ito pong sentro ay yung Leviticus chapter 9, yung altar of burnt offerings. Yung mga procedure ng paghandog para sa pare, kay Aaron, handog para sa kanyang sarili, yung handog para sa mga taong nilinisin sa mga kasalanan. Ginagawa pong lahat yun dito po sa burnt o altar of burnt offerings. Sa Leviticus 10, yung pong handog na yung pong apoy
na sumunog sa kanila ay dito po yun naggaling mga kapatid. Dito po yun sa senaryo, yung pong altar of incense. Ang tawag po nito mga kapatid, this is the hour of worship. Ito na po yung, ang mga tao po ay nananalangin na sa Panginoon. Ang mga tao po ay sumasamba na sa Panginoon. So yan po yan mga kapatid. Ano? Ngayon, maliwanag po ba ako? Awa, Pastor. Yes, sir. Yes, sir. Malabo, ano? So, from burnt offering to altar of incense. So, meron pong altar of burnt offering and then altar of incense. Ito po'y nasa banal na dako na po ito. ito pong burnt offering ay nasa labas po ito ng dalawang portion, no? Yung tinatawag natin tabernacle. Okay? Ngayon, ano ang nangyari? Okay? Nagandog po itong dalawa ng profane fire sa English. Ang ibig sabihin po ng profane fire, unauthorized po yon, improper. Okay? Nakita nilang lahat ang dapat gawin, instructed sila, pero ang ginawa po nila ay yung improper na hindi tatanggapin ng Panginoon. Bakit? Ang sabi po sa Leviticus 16:12-13, then he shall take a censer full of burning coals of fire from the altar before the Lord. Dito po saan nila kukunin yon sa altar of burnt offering. Pero gumawa po sila ng ibang apoy. Ano po ang sabi dito mga kapatid? Sino ang nagsisindi ng apoy na nilalagay po sa altar of incense? Sabi po doon sa verse 24, yung binasa natin kahapon sa last verse ng chapter 9, ang Panginoon po ang nagpapasindi noon. So lumalabas po na ito pong mga improper or unauthorized o profane fire na sumunog po, na dahil po nasunog ang mga anak ni Aaron na si Abihu at si Nedab, ay hindi ho ang Panginoon ang nagpasindi ng apoy na kinuha nila. Sila mismo ang gumawa ng pangsindi. Mga kapatid, siguro nabubuo nyo na yung lesson. No? Nakakakuha na po kayo ng lesson. Besides, mga kapatid, when you see the full setup dito sa binasa natin, bakit po nila ginawa yon? Bakit po sila humantong sa ganon? It is implied, maaaring napansin din po ninyo, pagkatapos pong magawa ang lahat ng ito at maparusahan sila mismo ng Panginoon sa ginawa nilang mga hakbang na hindi ino-authorize ng Panginoon, nagbigay po ng instruction si Aaron tungkol po sa huwag pong iinom ng intoxicating drink. Yung mga alak na iinumin nila. Hanggang sa pagbabasa po natin sa mga susunod na mga chapter, maliwanag na po yan. Hindi dapat umiinom ng alak na nakakasira ng judgment ang mga naglilingkod sa Panginoon. Okay? Nagawa po nila yon marahil dahil impluensya sila ng alak. Sira ang judgment nila. So that is implied in the story. Hindi po kagad nabanggit yon, pero eventually after the fire comes from the Lord na pumatay sa kanila, ay sinabi na ho ng Panginoong Diyos kay Moses at kay Aaron na huwag nang iinom ng anumang alak. At ituturing nila na ang kanilang buhay ay banal at huwag mahahaluan ng mga bagay na hindi banal. Ang kanilang mga aksyon ay hindi hahaluan ng banal sapagkat sila ay pinahira na ng langis. Sila ay banal na. Ibinukod na sila ng Panginoon. Kaya huwag silang gagawa ng mga bagay na hindi banal. O mga kapatid, sa akin pong personal na reflection, ako po bilang napahiran na rin ng langis na pastor, ay paalaala po ito sa akin, sa amin na mga pastor, na kung ano ang sinabi ng Panginoon na instruction sa pagsasagawa ng mga privilege na gawain bilang isang lingkod ng Panginoon, yun lang po ang gagawin. Huwag pangungunahan ang Panginoon. Sundin ng maliwanag ang exactness na instruction ng Panginoon para hindi napapahamak.
Yun po ang sinabi dito. Yun po ang lesson na dito. Yun po ang reflection ko dito, mga kapatid. At huwag haluan ng mga bagay na uncommon ang mga bagay na mga banal. Yung mga holy things ay huwag haluan ng mga bagay na unholy. Because God is a holy God. And the one who called us is holy. We were set aside for holy purpose. Hindi man po kayo maaaring pastor ngayon, mga kapatid, but we were all set aside by the holy blood of Christ. Ang buhay natin ay hindi lamang po basta langis ang ipinahid sa atin. Ang buhay natin ay pinahiran ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Ibinukod tayo sa mga banal na bagay. Inaasahan tayo na gagawa ng mga bagay ayon sa inauthorize lang ng Panginoon. Yung mga proper na ipinagagawa sa atin ng Panginoon upang wag tayong mapahamak. Gawin lang natin ang maliwanag na instruction ng Panginoon para sa atin. Mga kapatid, alam ko po na tayo ay mga na-instruct na ng Panginoon na Bible studyhan tayo, dumadalo tayo ng church para makarinig ng sermon. Ang dami na po nating narinig na mga instruction ng Panginoon. Sana mga kapatid, maliwanag na po sa atin yon. Gawin po natin ang maliwanag na instruction, yung mga exact na ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Huwag na tayong umimbento pa ng ibang mga bagay na para sa atin lang, kundi para sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Pagpalain tayo ng Diyos. Happy God First Morning. Amen. Yan, amen po. Amen po. Puri na Panginoon. Pastor Nelson, go ahead po. Salamat Pastor Jerry sa magandang explanation sa theological background ng Leviticus chapter 10. So, di ba, ako'y magre-reflect mga kapatid, ano? So, unang-una mga kapatid ay yung privilege sa atin na pinili ng Diyos. Elder ka man o pastor ka man, mga kapatid, ay pribilehiyo yung ipinagkaloob sa atin ng Diyos na paglingkuran siya. So God is a God of instruction, mga kapatid. Iisa lang ang tinig ng Diyos kahit po sa ating kapanahunan. So let us listen carefully to the instruction of the church, mga kapatid. So dito ay talagang sinabi ng Panginoon, dito mga kapatid, sinabi ni Moses kay Aaron, kay Eleazar, kay Itamar, sa mga anak na kanyang mga anak. So dito mga kapatid, talagang yung salita ng Diyos, yung instruction ng Panginoon from Moses, from Aaron, from Eleazar. So yung instruction, mga kapatid, ay talagang sinalita ni Moises sa kanila. So Moises received a direct instruction from God. At itong mga kapatid ay alam naman natin sa Old Testament kung paano ang pagbibigay ng instruction. Hindi kagaya ngayon, butiki sa una, sa bandang dulo ay buhaya na. Pero mga kapatid, nung panahon ni Moses, kung ano sinabi ng Panginoon, word for word, mga kapatid, ay ang instruction ng Panginoon ay nandoon. What I'm trying to say, mga kapatid, tayo na pinaglingkuran, na binigyan ng pribilehiyo ng Diyos na paglingkuran siya, mga kapatid, huwag po tayong gagawa sang-ayon sa ating sariling judgment, kung hindi sang-ayon sa instruction ng Diyos na sa pamagitan ng kanyang iglesia, mga kapatid. Mahalaga po yan, mga kapatid. So, pangalawa na akin pong reflection dito, Pastor Ronel, ay yung pagtuturing sa banal na bagay at sa pangkaraniwan, mga kapatid. Galit ang Diyos, mga kapatid, maliwanag sa Leviticus chapter 10. Galit ang Diyos sa isang taong nagtuturing na banal ay itinuturing na pangkaraniwan. God has placed many holy things in our hands, mga kapatid.
Maraming mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ang Diyos na mga banal, mga kapatid. We must take it seriously. Why? Because galit ang Diyos sa pagtuturing na ito kapag hindi natin itinuturing ang banal at ituturing nating pangkaraniwan. That is very clear, mga kapatid, in this story, mga kapatid. So yun, mga kapatid, so yun ang mga instruction dito. God is a God of instruction. God is why? Because God is holy, mga kapatid. Ang isa sa issue dito, mga kapatid, because God given us a direct instruction, we must obey Him, mga kapatid, according to His will, according to His command, mga kapatid. Especially in terms of worship, mga kapatid. Especially in terms of worship, mga kapatid. Why? Sapagkat dito ay ang usapin, mga kapatid, dito ay worship din, mga kapatid. Worship. At yung paghandog, mga kapatid. So, napakarami nating lesson na magaganda na pwede nating i-take dito, mga kapatid. So, tayo bilang mga tao na binigyan ng pribilehiyo na maglingkod, mga kapatid, especially tayo mga pastor, pag merong command ang iglesia, pag merong, mga kapatid, we must follow carefully what the instruction is given to us. Pangalawa, mga kapatid, ay yung tinatawag na obedience. We must follow carefully, mga kapatid, clearly, yung mga kapatid ko, ano yung biniko sa atin. Pangatlo, ituring natin ang banal, ang sabi ko kanina, galit ang Diyos kapag ang banal ay tinuturing natin na pangkaraniwan. Mga kapatid, ituring natin yung mga bagay na banal na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, mga kapatid. So, last, mga kapatid, na reflection ko yung worship, mga kapatid. Worship. Obedience is very important in terms of worship. So yun lang, Pastor Ronel. God first morning. Okay, salamat po sa inyong reflection, mga pastor. Tunay na nakilala natin Diyos na pinapabot sa atin to. So hindi man natin alam pa ngayon, alam na po natin. So tuturin natin nakakalam. So pasadahan natin ng konti kasi time check. Tayo po 4:45. So supposed to be ready now our devotional. Pero pasadahan po natin, mga kapatid. Ano ho, ang sabi po dito sa group chat na sasabi ni Maria Lorena, may share ko lang po noong ako ay mag-apply ng kumuha ng driver's license, nagsalita ang LTO instructor bago mag-exam. Ang driver's license ay privilege at hindi right. So sabi ito, magkaiba yun. Kaya pag nilabag mo ang rules o batas, trapiko, pwede itong bawiin. Number 2, specific na gawain tulad ng harvest and gathering at yung proposal project na para mag-build ng church, alkansya ko, alay ko, huwag nating pakialaman. Kasi yun ay ginagawa para sa specific project na pinag-isipan, pinaplano at pinapanalangin. Yan. Kay Sir Mar naman po, sabi po dito, amen, lagi pong susunod sa instruction. Kasi ang hindi sumusunod sa instruction ay mapapahamak. Ganyan din po ang paalala ko sa mga pupils po, especially kapag may exam. Po kami laging sundin ang instructions dahil ang susunod o ang sumusunod sa instructions ay hindi susunod sa instruction ay magkakamali. Ganoon din po, Sister Lazaro. Ang maaral sa Leviticus chapter 10 ay unawa natin na ang Diyos ay banal, ang resulta ng hindi pagsunod sa Diyos. Ano ang gawain ng pagiging spiritual leader? Kamanalan sa oras ng pagsamba, pagkakaiba na malinis at marumi ang ating pananagutan sa pagiging isang leader at ang pagiging mahinahon, ang kahalagahan din ng pagsunod sa mga utos ng Diyos. Unawain na gawin ang pagsamba sa ating mga buhay sa araw-araw, ang kabutihan at biyaya ng pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. So amen po sa inyong mga instructions. So tayo po dadako ng mga kapatid. It's 4:47, time check po, mga kapatid. So let's proceed now to our devotional. So si Pastor Mark, hindi po siya makapasok sapagkat medyo mahina ang signal po, mga kapatid. So may ikot-ikot lang po, nag-loading. So let's proceed. Sabi po dito sa ating devotional this morning,
What is the authority of the General Conference? Part 2 na po ito. Okay? Sabi po dito sa talatang sa uluhin Luke chapter 9 verse 1. He called his disciples or 12 disciples together and give them power and authority. No Bible-believing Christian doubt the fact that Christ gave authority to his 12 disciples. But we have a bit difficulty or more difficulty with authority issues in our day. The tensions in Adventism or the topic became evident in 1873 when James White faced the issues head on. First, he stated his positive convictions while noting the belief that we unhesitatingly express our firm conviction that organization with us was by the direct providence of God, and that God's guiding hand could be seen in leading them to an organization that after a lapse of more than 10 years has not revealed defects which have demanded changes. White also consounded a defensive note in discussing the rule of General Conference. In particular, he wrote that it is simply an insult to our system of organization to let the president George I. Butler and the other members of the General Conference Executive Committee do all the work of the state or state camp meetings and then not show proper regard for their position and judgment in the important business of the state conferences. In that mode, White observed that our General Conference is the highest earthly authority with our people and is designed to take charge of the entire work in this and in all countries or other countries. Thus, the officers of the state conferences and also those of our institutions are expected to respect our General Conference Committee as the man appointed to take the general supervision of the cause in all its branches and interests. White went on to claim the General Conference representatives should be present at each business convocation of the state conferences. To disregard the proper rule of the conference leaders, he told his readers, is an insult to God's providential dealings with us and a sin of no small magnitude. We should keep in mind that James White said quite a bit when he stated that the General Conference is the highest earthly authority in Adventism, reflecting his wife's earlier sentiments. Now we know that the immediate context of that statement relates to the local conferences. But what are the implications for the life of the church and even my personal life? The larger question for each of us is, how should I relate to my church? That is an especially important issue since God is a deity of order rather than confusion. So yun po ang ating devotional, mga kapatid. So proceed na po tayo sa ating pong prayer. Let's pray. Papagpala namin Diyos, salamat muli sa pagkakataon na inyo po muling ikonekta ang pagkalahad po ni James White, kagaya po na instruction na aming Panginoon. Pinili niyo po ang 12 alagad. Ganon din, Panginoon Diyos, ang authority ng General Conference. So salamat, Panginoon Diyos, sa pundasyon ng iglesia ang inyo pong pinagkaloob sa amin na saan kami po naanib. Na napakahalaga, Panginoon Diyos, ang pagsunod din po namin sa inyo pong pinunukalang General Conference na ito po ang pinakamataas na otoridad na mauuna sa inyo pong iglesia sa kabuuan. Pagpalay kami patuloy, samantalang amin pong patuloy na pagbulay-bulayan ang kahalagaan ng inyo pong mga salita, mga akmang instruction, upang sa ganun, Panginoon Diyos, patuloy ito at bahagi ng pagtanggap namin, ng pagpapabanal niyo po sa amin, ay aming maganap ang iyong buong kalooban. Pagpalay kami patuloy, Panginoon Diyos, ang inspirasyon na higit sa lahat ang banal spirito, pangunahan kami hanggang matapos ang programa ito at samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Okay, so let's proceed now. Time check for 52 mga kapatid. So medyo overtime na tayo ng konti. But anyways, huwag po tayo mag-alala sapagkat ang panahon ay magkaloob po sa atin patuloy ng inspirasyon sa patuloy nating pagtatalakay sa atin pong uh, tawag nating God First Morning. So ating pagkaloob Sorel. ngayon. Oh, Pastor, go ahead. Sige. Thank you, Pastor, sa pag-host. Take time lang. Sige lang. Kahit matapos tayo ng lamang pa sa 6, okay lang, Pastor. Mabagyo naman, nasa bahay lang tayo. Okay. Go ahead po. Sige. So ating pagkaloob Salamat. Thank you. Salamat, Pastor, sa malala. Siguro, bigyan natin ng time. May nais pong mag-reflect. So, ating bigyan liwanag din ito, mga kapatid, kasi napakahalaga itong General Conference. Ano ho? What is the authority of General Conference? So, naalala ko ito sa manual. The voice of the General Conference in session is the voice of, o considered as the voice of God. So, napakahalaga rin po ito, mga kapatid. Ano ho? Na atin pong malaman. So, meron bang mga nais pong magbahagi ng kanilang po ideya patungkol po dito, mga kapatid, sa atin pong devotional? So medyo tahimik pa ho. Sa alam ko po talagang malamig ang panahon, mga kapatid. Sarap po makinig kanina, lalo kanina sa dalawang reflection natin po mga pastor. Ano ho? So kung wala na, let's proceed na po. Ating po hingan si Brother Milvin doon sa intro video. Pastor Pipito? Sige po. Sige, Pastor. Go ahead, Gusto Pastor. kong magsabi ng aking appreciation sa ating church. Ewan ko lang kung na-appreciate nyo rin, mga kapatid. Sana po, dalangin ko na-appreciate nyo rin. Kayo po ay bahagi ng isang iglesyang may purpose, isang iglesyang maliwanag na pinatnubayan ng Diyos, isang iglesia sa huling panahon na binigyan ng Diyos ng maliliwanag na mga gabay sa pamamagitan po ng mga polisiya, ng ating church manual, ng ating pong mga fundamental beliefs. Hindi tayo kulang, mga kapatid. Sa tingin ko talagang kumpleto na ang church eh. Kahit po sa authority, yung ating pong sistema, sana na-appreciate po ninyo. Kahit sa local church, ma-appreciate po natin yan eh. Yung po tinatawag nating representative type of government. Hindi po tayo episkopal na may isa lang sa atin na magsalita, yun na ang otoridad. Hindi po tayo katulad ng iba na denomination na ang salita ng isa ay salita ng lahat. Ang tawag po doon ay papal rule of government. Sa atin po hindi. Lahat tayo magkakaroon ng participation. Magtatalaga tayo ng mga taong itinalaga ng isang kongregasyon, pinagbotohan ng kongregasyon at siya ay papadala natin para dumalo sa isang pagpupulong na malawakan na kinakailangan po ng desisyon para sa buong iglesia. Sana na-appreciate nyo po yan. Itong nakaraan 62nd General Session natin, General Conference Session natin ay 2,700 plus delegates sa buong mundo ang nandoon at pumili po tayo ng mga leader na bago nating mga manunungkulan sa atin. Bubuo tayo ng nominating committee, gano'n, mga kapatid. So, ano man po mapagtibay doon sa General Conference in session na yon, yun na ho ang nagiging tuntunin ng buong iglesia sa buong mundo. Ang ganda ho nun, mga kapatid. Hindi ho yung salita ng presidente, salita ng sino man, yun ang nasusunod, kundi yung po kung ano ang pinagtibay ng buong konferensya. Kaya bawal po ang naghahari-harian. Bawal ang naghahari-harian. So sa inyong iglesia may mga naghahari-harian. Mga kapatid, baka dumating ang apoy na hindi naman mga kapatid. Meron pong tandaan po niya, dapat po ma-appreciate niyo yan. Darating ang araw, baka kayo po ay isa sa mga matalaga na maging isa sa mga tinig na magsasalita. Boboto kayo doon at pagtitibayin ang isang tuntunin para sa buong iglesia, sa buong mundo. So let us praise the Lord for having a church, a kind of church like we have today. Sana ako na-appreciate nyo. Na-appreciate nyo po ba? Pusuan nyo nga ako kung na-appreciate nyo yung church nyo ngayon.
Amen. Amen. Opa. Okay, salamat po ng marami po, aming pong buting presidente. So, napakalinaw naman po talaga yan. Ano? We're so privileged enough na mayroon tayong your conference. Kasi unlike doon sa mga ibang church na monotonous, dictatorial, no, sa atin ay, yun ang sabi kanina sa manual na yung your conference and session is the voice of God. So talagang Pastor Wilmer si Nel. Pastor galing po doon. Si Pastor po, Pastor Nelson. Lalo ngayon, maki mo, 2,700 ang delegates, yun ang kinatawan. Yung kinatawan na yun, Pastor Ronel, ay talagang kapag ikaw ay kinatawan ng isang konferensya, o basta you are ready to voice out from the ground. So, yung ating manual ay binubuo ng hindi yan talaga, hindi yan basta lumabas lang sa isang saglit na panahon, Pastor. Talagang binubuo. Lalo ngayon, mga kapatid, ang ganda ng session natin, talagang naka-live na. Pati discussion, Pastor, inilalive. Kumbaga, malakas ang loob ng ating iglesia na walang itinatago. Amen. Talagang mula sa session, mga kapatid, ay mula sa discussion kung paanong pinagtitibay ang mga tuntunin, mga dapat ipatupad sa ating iglesia, ay talagang balanse, maganda, mga kapatid, ang sistema na ang iglesia, mga kapatid. Kaya sabi ko kanina, kinatawan, mga kapatid, yung kinatawan na yun, pupunta doon at may maaproban na isa, mga kapatid, at talagang yun ang talagang tinig ng Diyos na mulat-mula sa ibang mga tao. So, ganyan po ang sistema ng ating iglesia, Pastor Nel. Kaya mahalaga ang General Conference Session na yan para sa ating iglesia, mga kapatid. Amen. Salamat sa pagbahagi, Pastor. Napakahalaga po talaga na tayo po ay naging kabahagi. So patuloy po tayo, mga kapatid. Bahagi po natin celebration sa ating pong pang 200 days of celebration sa ating pong God First Morning. So sa umagang ito ay lubos po tayong pinagpapala, sapagkat meron po tayong dalawang mga kapatid na nais pong magbahagi ng kalapong testimonya. So muna ating pong tawagin ang presensya ni Ma'am Sarah Jane Cocheco. Ma'am, go ahead po. Ma'am Sarah Jane. Nakamute po. Nakamute. Sorry po. Sorry po. Hello, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning po. Good morning, ma'am. God first morning po sa ating lahat. Likewise, ma'am. Go ahead. So, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataong ito na may bahagi ang kabutihan niya sa aking buhay, lalo na sa larangan ng katapatan sa pagbibigay ng ikapo at handog. Mula po nung pagkabata ko po ay lumaki po ako sa isang Adventist na pamilya. So sa tulong ng aking mga magulang, natutunan ko ng maaga ang kahalagahan ng pagbibigay. So simula din po nung nag-aral po ako simula prep hanggang college po, sa ating paaralan po ako nag-aral. So bata pa lang po ako, tinuturuan na ako ng pagbibigay ng handog sa Panginoon ng aking mga magulang. Nung ako po ay isang estudyante sa AUP po, or Adventist University of the Philippines, doon ko po lubos na unawaan ang kalagahan ng pagiging tapat sa ikapo at handog. Kapag nakakatanggap po ako ng allowances po galing po sa aking mga magulang, saka po sa aking kuya na panganay, si Kuya Sampo, inuuna ko pong itabi ang ikasampung bahagi para sa Panginoon. At sa buong panahon ng aking pag-aaral sa AUP, masasabi ko pong hindi po ako kinulang. Laging may sapat, may mga taong ginagamit ang Panginoon upang tumulong. Laging may biyaya sa oras ng pangangailangan. Hanggang ngayon po, bilang isang guro ng ating paaralan, ako po isang guro dito po sa Tarlac Adventist, dala ko po pa rin ang prinsipyo ng pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay. Lalo na po nung ipinaliwanag ang tungkol sa COP or Combined Offering Plan. Kaya ka po noong March, kami po ng aking mother at ng aking mga kapatid ay nagsimula pong magbigay ng COP sa tamang halaga. Kahit may mga pagkakataon na ako'y nagkukulang,
patuloy akong nagbibigay. At tunay nga po ang Diyos ay hindi nagkukulang. Siya ay tapat sa gitna ng kahirapan. Siya ang nagpapalakas, gumagabay at nagbibigay ng mga bukas na pintuan. Sabi nga po sa Malakias 3 verse 10, sinasabi po dito, subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko bubuksan ang mga bintana ng langit at ibubuhos ang masaganang pagpapala. Yan. Hindi lang po ito tungkol sa pera, maraming anyo ang pagpapala ng Diyos. Kapayapaan, kalakasan, relasyon sa ating pamilya, spiritual growth at panatag na loob. At nais ko rin pong magpasalamat sa programang God First Morning at Missional Evening. Ito po ay malaking encouragement sa akin. Tuwing nakikinig at nakikibahagi ako, napapalakas ang aking pananampalataya. Nabibigyan ako ng pag-asa, direksyon at panibagong sigla sa gitna ng mga hamon sa buhay. At naniniwala po ako na hindi lang ako ang nakakaranas nito. Marami po sa atin ang pinapalakas ng Panginoon sa pamamagitan ng mga programang ito. Kaya mga kapatid, magpatuloy po tayo magtapat sa ating Panginoon sa panalangin, sa pagsunod at sa pagbibigay dahil ang Diyos na tapat ay laging handang magpala sa kanyang mga anak. So ito lamang po at sa Diyos po ang lahat ng papuri at kalwalhatian. God bless po sa ating lahat. Amen. Amen. Salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat sa inspirasyon. So, ka-schoolmate ko pala si ma'am sa AUP dati nakita. Nursing po si ma'am na. Nursing po nung nakita. Opo. Nursing po ako, nag-ano pa ako ngayon, tuturo po ako. Nagtuturo. Thank you ma'am sa inspirasyon. So, talagang pinagpapala ka ng Panginoon na inyo pong pinagpangunahan, ang inyo Yes. pong iglesia po diyan. So, salamat sa pagbahagi, Ma'am Sarah Jane. Thank Ngayon, you din susunod po. po natin. Patuloy po natin ni-celebrate mga kapatid ang ating 200 days. Ngayon ay tawagin natin si Pastor Daniel Bilar. Magkaloob sa atin din ang inspirasyon. So, salamat Ma'am Sarah Jane. So, next po natin si Pastor Daniel. Nakita ko po kanina, baka nakamute lang po. Sige, go ahead po. God Take your first, time. mga kapatid. Yes, Ayan, first morning. ibabahagi ko lang po yung ano ko po dito, yung lifestyle na nabago sa akin. Kasi nung una po ay medyo mahirap. Ano po? Ito po hindi ko na i-sugarcoat. Mahirap talaga na kapag hindi mo practice, mahirap po talagang makapagbigay. So, nung una, nagdadalawang isip po ako dito sa ating COP. Paano ko po ito kumbaga mababalance. So, unang-una na napansin ko po sa aking sarili ay dati hindi po ako gumagawa ng plano. Kumbaga hindi po ako gumagawa ng budgeting. Basta na lang po ako gasto ng gasto, ganyan po. Pero kumbaga sabi nga po itong principle ng COP natin, binabago muna yung puso. Yung puso natin. Kumbaga sabi nga po, unang binabago sa atin dito sa COP na to, yung principle ng COP is puso, Kaya dito po sa na ito, na nakita ko yung pagbabago sa akin na ngayon, kung dati po ay hindi po ako gumagawa ng budgeting ko, ngayon gumagawa na po ako. Gumagawa na po ako na ang una ay yung ating pong COP. Kumbaga ngayon po kasi yung po natin, budget this month, ganito, yung ano ba yung needs ko. Ayan, kumbaga needs muna po yung tapos nakahiwalay na po yung aking COP ng dito sa aking pong na po ito, budget, nakahiwalay na po ito.
Ngayon, binabago po talaga. Una, mahirap po. At nagsimula po ako doon sa 5% muna. Matagal po ako sa 5% hanggang sa nakipag-communicate po talaga ako. Talagang pinapanalangin ko po sa Panginoon na Panginoon, baka naman sa 10% ay magawa ko na. Yan. So, nag-step by step po ako. Una, yun nga po, medyo nahihirapan. Pero napansin ko nung mga nakaraang month, nagsimula po ako ng COP ay medyo gumaan na po. Gumaan po talaga. Hindi lang medyo gumaan. Tapos ngayon ay dati ay wala po akong naiipon. Ngayon sobra-sobra pa. Yan po yung po dito. Kumbaga lesson o kumbaga nabago sa aking buhay. Yung principle, una po yung puso talaga na dati matagal po ako sa 5%, ngayon nandito na po ako sa 10%. And ngayon praying and hoping po na maging consistent, kumbaga maging po ito na tumaas pa kung pagbibigyan po ng Panginoon. Yun lamang po. God first morning po sa lahat. Amen. Maraming salamat po, Pastor Daniel. No? Pagpalain ka ng Panginoon. Isang inspirasyon na ang atin pong ipagkaloob sa ating Panginoon Diyos. Hayaan po natin siyang gumawa sa atin. So pagpapalain ka, Sir Daniel. Ngayon ay ipagkaloob na, i-request ko po si Sir Melvin na i-play yung video po. God first video. Kasi cellphone lang mo gamit ko, Sir Melvin. At saka wala din ako link doon. Okay po. Kaya lang, hindi pa naka-allow yung sharing po. Pa-allow mo muna siya. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the God first video. Ako si Kuya Melvin. Add po. Ay, paki-add mo. Start. Tapos, is it allowing sharing for this meeting? Yan, okay na. Okay na po. Okay. Nabingwit ng Ebanghelyo, April 6. Pagalingin mo ako, O Panginoon, at gagaling ako, iligtas mo ako, at maliligtas ako, sapagkat ikaw ang aking kapurihan. Jeremias Kapitulo 17 Versikulo 14. Noong 2016, ang bahagi ng handog para sa misyong galing sa lahat ng iglesia ng Adventista sa buong mundo ay ipinadala sa New Zealand. Nagkaroon ang iglesia sa rehiyong iyon ng matapang na pangarap ng pagsasahimpapawid ng Adventist Hope Channel ng libre sa buong bansa. Salamat sa mga handog dahil nagkatotoo ang pangarap na ito. Ngayon, tinatayang 170,000 na mga tao ang nanunood sa channel buwan-buwan, at daan-daan ang dumadalo sa mga bahay-sambahan ng Seventh-day Adventist. Si Adelaida ang babaeng nabago ang buhay sa pamamagitan ng pakikipagtagpo sa Hope Channel. Bumaliktad ang mundo ni Adelaida nang namatay ang kanyang asawa noong 2011. Pagkaraan ng 3 taon ng kamatayan ng kanyang asawa, nakaranas na muli siya ng panibagong dagok nang pumanaw ang kanyang ama. Nagkaroon siya ng pag-aalinlangan sa nangyari sa kanyang asawa at ama pagkaraan ng kanilang kamatayan. Isang araw, habang naghahanap siya ng palabas sa TV, nakita ni Adelaida ang Seventh-day Adventist Channel. Hindi pa niya kailanman narinig ang Hope Channel at nagpas siyang panoorin ang programa ng ilang minuto lamang. Agad-agad nabingwit si Adelaida. Namangha siya ng mapagtantong natugunan ang kanyang mga katanungan.
Nagdulot ng kapayapaan ang katotohanang nasumpungan na may kinalaman sa kalagayan ng mga patay at siya at kanyang buong pamilya ay nagtungo sa iglesia at naghahanda para sa pagbabalik ni Kristo. Nakarating ang pabalita ng kaligtasan kay Adelaida at sa kanyang pamilya. Salamat sa kapangyarihan ng Diyos at sa libo-libong mga anak na lalaki at babae ng Diyos na regular na nagpapadala ng kanilang mga handog sa pamamagitan ng iglesia. Ang bahagi ng ating pangakong handog ay tutulong sa Hope Channel na dalhin ang ebanghelyo sa libo-libong mga tao sa buong mundo. Marami sa mga taong ito ang hindi pa kailanman nagkaroon ng pagkakataon na malaman ang katotohanan sa ibang kaparaanan. Sa tuwing ipamamahagi ang ating pangakong handog tulad ng mungkahi ng Combined Offering Plan, kasosyo natin si Jesus sa pag-abot sa mga tao sa lokal, sa rehiyon at sa buong mundo. Panawagan: magdadala ang inyong mga handog sa Hope Channel ng mga kinakailangang mapagkukunan ng panustos para sa mahalagang pandaigdigang pangangaral sa pamamagitan ng media ministry. Regular na tumatanggap ang General Conference ng isang bahagi ng Division's offerings at inuukol ang pondong ito sa mga proyekto at mga institusyon ng misyon. Kasama ang Hope Channel sa talaan iyon. Maraming salamat sa inyo. Amen. Amen. Okay, so patuloy po tayo mga kapatid. Time check, 5:14. So takwan tama, no ho? So bago po tayo papalaot at pakinggan natin ating speaker mamaya sa atin pong Council of Stewardship, ay review mo tayo ng konti dito sa topic natin kahapon, ano? Doon sa dapat magbunga ang bawat manggagawa. So sabi po dito ay hayaan ang bawat isa ay magsikap sa katapangan ng paggawa na mag-iimpok sa halip na manggugol. Sabihin sa kanilang nais lamang umubo sa halip na magbunga na. Tungkulin kong magtipid sa lahat ng paraan. Hindi ko masasang-ayunan ang karangyaan. Hindi ko mapahihintulutan ang salapi ay mawala sa aking mga kamay sa pagbili ng bagay na hindi kailangan. So yan po yung bahagi natin reflection ay ng ating pong devotional kahapon. So ipagkaloob po natin panahon mga kapatid, kung meron po kayong nais ibahagi, i-share sa pagnilay-nilay niyo po sa ating topic kahapon, open po tayo. So nais po mabahagi dito, dapat magbunga ang bawat manggagawa sa atin po Pastor Ranel. CEO topic kahapon. Sige po, go ahead po Sir Melvin. Sorry po, hihingi ako ng pamanhin. Nabago na po yung natin yung program. Wala na tayong review ng previews. Diretso na po sa bago. Sige po. Salamat po sa Sige po. Okay, salamat po Sir Melvin. So let's proceed na po. Nakita ko po si Elder Teddy ng San Jose Church. Ay ready na po. So ipagkaloob natin ang time. Salamat po Sir Melvin. Ang topic po natin ngayon ay bahagi ng kumpanya ang mga empleyado. Council of Stewardship 52.5. Okay, so ating pong anyahan si Elder Teddy Francisco. Happy God first morning po. Okay God, po ba? Okay po ang sound? Loud and clear po. Opo, loud and clear. Malinaw po. Pahintulutan niyo po ako na basahin ko po sa wikang Tagalog yung pong atin pong mga payo sa pagiging katiwala. Ang topic po ay bahagi ng kumpanya ang mga empleyado. Ang mga manggagawa sa ating mga institusyon ay dapat kumilos tulad ng sila ay bahagi ng kumpanya. Hindi nila dapat isiping gagawa lamang sila ayon sa bilang ng oras ng paggawa sa isang araw. Kung dumarating ang kagipitan at ang tulong ay kailangan, sila ay dapat maging laan at masayang tutugon sa panawagan. Dapat silang magkaroon ng maalab na malasakit sa tagumpay ng gawaing sila ay kaugnay. Sa gayon, ang iba ay mapasisigla sa gayon ding uri ng paggawa. Ang sabi ni Kristo,
tipunin ninyo ang mga pinagputol-putol na lumabis upang walang anumang masayang. Hayaang silang may anumang bahagi sa ating mga institusyon ay makarinig ng tagubiling ito. Hayaan silang mag-ingat upang walang masayang na espiritual at material na mga bagay na ipinagkakaloob ng Diyos. Ang pagtitipid ay marapat na matutunan ng ating mga tagapagturo upang ituro naman sa mga manggagawa. At sa pamagitan ng salita at halimbawa, ang mga magulang ay marapat na magturo sa kanilang mga anak ng siyensya ng pagpapaabot ng kaunting salapi sa pinakamalayong paraan. Maraming mga sambahayan ang mahihirap sapagkat ginugugol nila ang salapi sa oras na dumating sa kanila. Ang tagapagluto sa ating mga pagamutan ay dapat masanay sa mga ugali ng pagtitipid. Mainam na kanyang madama na walang pagkain na dapat masayang. Yan po ang atin pong topic ngayon na may kinalaman sa bahagi ng kumpanya, ang mga empleyado. Magre-reflect po ba ako dito, Pastor? Buhay po, Alda. Opo. Nakita ko po dito sa ating babasahin, kagaya nung tinalakay ni Sister Marisa kahapon, yung pong pagkakaiba ng wants sa needs. Ano po? Dito sa ating tinalakay ngayon, ay meron pong tagpo sa Biblia na ginamit yung karanasan ng ating Panginoon nung pakainin niya yung 5,000 tao. Di po ba? Nung kanyang pagpalain, yung 5 tinapay at 2 isda na dala ng isang bata. At sabi dito, matapos na kumain yung mga tao ay 5,000, pera pa doon yung mga babae at mga bata, ay yung lahat ng lumabis, yung 12 bakol, ay pinasinop yan, yung mas mababaw na pinasinop, pinatabi niya. At dito po ay nag-iiwan sa atin ng kahalagahan ng pagtitipid o yung maging masinop. Ano po? Meron ding ako napansin dito sa ating babasahin na ang mga magulang ay tinuturuan na ang kanilang mga anak ay dapat nasanayin dun sa paraan na yung kanilang kinita o yung salapi na natanggap nila ay makarating sa malayong kaparaanan. Ano po ang ibig sabihin noon? Meron po akong mga karanasan na natatandaan nung ako pa po ay wala pang pamilya. Meron doon na obserbahan ko, merong maliit lang ang sweldo at merong isang empleyado, malaki ang sweldo, pero yung maliit ang sweldo, ang inuutangan pa nung malaki ang sweldo. Kasi nung alamin ko po yun, nakita ko yung sistema nung malaki ang sweldo at saka yung maliit ang sweldo. Yung malaki ang sweldo, pagdating sa kanyang kamay ng sweldo ay meron na kagad siyang pinaglalaanan, nagagastusin, ganito, ganoon, mga wants, yan, gaya sinabi kahapon. At meron din namang pangyayari na kahit malaki ang sweldo, hindi ko po dinidiscourage yung credit card kasi po meron din namang mabuti yon, pero nakita ko po na mas marami naman yung pangit kasi nga po ay nangyayari yung hindi pa natin kinikita ay ginagastos na natin, kaya po nasisira yung yung pong sinabi dito na hindi ba lumalawak yung naaabot ng sweldo, samantalang yung maliit ang sweldo na pagkakasya niya hanggang sa susunod na sweldo, meron pa rin siyang natitirang pera. Ano po? Yung po yung pangkaraniwan ay sinasabi ko din dun sa aking mga anak na nagtatrabaho. Meron pong iba-iba sila ng ugali. Meron po akong mga anak na mas malaki yung sweldo, pero daig nung mas maliit ang sweldo sa pagbabudget. Ano po? Meron mga ganyan kanya-kanyang ugali. Pero sabi nga po, dapat na tayong mga magulang
ay payuhan natin sila sapagkat mismong sinabi na ating babasahin ngayon na napakahalaga yung pagtitipid. Kasi po ang kasunod ng pagtitipid, alam natin yan, ay savings o yung makapagtatabi tayo kung marunong tayong magtipid o maglaan ng pera o sa tamang pamaraan. Meron din po akong nice i-share na kahit yung needs ay naniniwala po ako na kahit needs siya, may tamang panahon din na dapat nating bilhin yon. Hindi ko mo needs natin yan. Pagpalagay na ang example po ay meron tayong lumang sasakyan ngayon. Siyempre, needs natin yung mas maganda, mas hindi sakit ng ulo. Dahil kung minsan ay pagka medyo second hand yung sasakyan, ay madalas magkaroon ng diferensya. Kaya kung minsan naiisip natin na mas maganda bago, walang sakit ng ulo. Kaya lang, kadalasan naobserbahan ko po mga kapatid, pagka bago naman ay hindi naman napag-aaralan nung iba na kumuha ng bago na kaya ba ng budget nila, kaya ba ng kinikita nila yung pag-sustain o paghuhulog ng sasakyan. Kaya po kuminsan doon po na nahuhulog yung ilang mga pamilya o ilang mga kapatid na nagkakagipit-gipit. Kaya po nakikita ko po na napakabuti ng Diyos sa aklat natin ngayon na pinag-aaralan na kumpletong-kumpleto. Sabi nga po dito, ang dapat na mga tagapagturo ay makita sila sa kanila yon. Ano po, ako po nagtuturo ako. Pero sabi nga, ano yung sabi doon na walk the talk? Yun po ba yung merong kasabihan pong ganun eh. Kung ano yung iyong sinasabi ay dapat makita po sa ating ginagawa. Sapagkat sabi nga po dito, kung gagawin natin yon ay malaki ang magiging epekto nito o impluwensya na ito sa mga sa pamilya, sa mga anak at sa mga iglesia naman ay sa mga ordinaryong membro. Lamang po, salamat po. Salamat po, Elder Teddy. So, detalye ang isang karanasan na ibahagi. So, bukas po mga kapatid, ang atin po mga comments, reflections doon sa atin po topic ngayon. Ibahagi ng kanya. Yan. Go ahead po, Pastor Nelson. Yung binagit ni Kuya Melvin kanina, itong August ay nabago yung ating flow. Wala na tayong reflection bukas sa nakaraan. Ang reflection kaagad ay once na nabasa, reflection na tayo. Ngayon ako sa yung reflection. Okay. So, binasa ni Brother Teddy, nag-reflection siya, magre-reflection naman ngayon yung iba. Okay. Okay. Salamat, Pastor. So may re-reflect ka, Pastor? Sige, mag-reflect ako. Dito mga kapatid, sensya na kayo, dito ko sa labas, dito ko sa kon. So ngayon mga kapatid, ang atin pong pinag-uusapan dito, ito, ang context po nito palagi, ito ay patungkol naman sa ating mga sanitarium. So sapagkat ng panahon ni Mrs. White ay meron ng tayong 3 institution, ang school, church at school at sanitarium. So ang isa sa atin pong sinasabihan dito mga kapatid, so yung 3 institution na yan, publishing, school at saka itong sanitarium. So dito mga kapatid ay pinapayuhan ni Miss White directly itong mga manggagawa natin, Pastor, mula sa sanitarium mga kapatid. So unang-una na yung daw paglago ng ating iglesia ay merong bahagi yung bawat manggagawa mga kapatid. Hindi yung ibig sabihin siguro kahit tayo po yung mga manggagawa, yung bang tinatawag mo nating extra mile, yan Pastor, mahalaga yan sa isang manggagawa mga kapatid. Kahit din tayo kapag tayo po ay Adventist at tayo ay manggagawa sa isang kumpanya outside sa ating church, maging mabuti tayong manggagawa, Pastor. Kasi lalong-lalo na ngayon, bounded tayo ng law, so protected tayo ng law, yung ating mga karapatan ay protected mga kapatid. But we as lalong-lalo na tayong mga
nasa iglesia, nasa school, nasa publishing, nasa simbahan, ang ating pagiging empleyado, ay pagkamisan mga kapatid, kailangan dyan ang extra mile. Kasi hindi lang tayo gumagawa, nagtatrabaho bilang isang empleyado, kasi nagtatrabaho din tayo bilang isang mga misyonero, pastor. Kaya dito, sabi niya dito, yung bawat manggagawang ito, yung bawat manggagawa, bawat empleyado, ay kayo, when emergencies arise and extra help is needed, they should respond willingly and cheerfully. So ganun, pastor, ano? So dapat daw ay talagang tutugon ng mabilis, masaya kapag kakailangan ng ating iglesia. Ako, lagi kong sinasabihan ng ating mga manggagawa, lalo na yung mga nasa larangan ng school natin. Sa larangan ng school natin, mga kapatid, na alam nyo, kapag ang isang institution ay merong problema, not because of the institution, but because of the worker. Kasi dahil sa kanya, dahil sa mga manggagawa, mga kapatid. So kapag ang mga manggagawa ay patamad-tamad, hindi dedicated, mahilig magpakalat ng chismis, so kung ano-ano pa, mga kapatid, merong faction, merong disunity, it is a sign ng ating institution na pinangahawakan ay mahirap lumago, mga kapatid. So kaya sinasabi ni Miso Tito, sinasabihan niya na ang bawat manggagawa ay merong bahagi, pastor. Merong bahagi sa paglago ng institusyon na ating kinabibilangan. Pero maganda rin, mga kapatid, sa dulo, dahil sinabihan dito yung binanggit na rin ni Brother Teddy, mga kapatid, yung paggastos ng tama, mga kapatid. Sabi dito, many poor families, o marami daw mahihirap na pamilya, ay mga mahihirap dahil they spend their money as soon as they receive it. Kaya kapag ang tao ay nakatanggap na ng pera, pastor, ng sweldo, ang isip kaagad, pastor, dahil saan, paano gagastusin to, paano ubusin to. Pinaalala sa atin ng kapatid ay magtabi, at pagkatapos ay magtipid, economy, at ang kasunod nun ay pagtatabi, mga kapatid. Pagkatapos nating maibalik ang para sa Panginoon, yung banal na bagay, yung tithe tsaka yung offering, mga kapatid, ay mag-iisip tayo hindi para gumastos, kundi mag-isip tayo kung paano magtabi. So, yun lang, pastor, mahalaga sa atin, lalong-lalo na ang mga manggagawa ay sa ating institusyon, napakahalaga, mga kapatid, ang inyong bawat bahagi. Ang bawat bahagi ng bawat manggagawa ay may kinalaman sa paglago sa institusyon na ating kinabibilangan, pastor. Amen. Salamat po. Very well said, Pastor Nelson. So napakahalaga po talaga na tayo po yung may bahagi. So ngayon, dako tayo sa chat box po natin. May binahagi po dito si Sir Melvin Melesano. Ito po galing kay Ma'am Evangeline Ligaspi. Sabi po dito, kasabay po sa pag-unawa sa salita ng Panginoon ay pag-aaral sa pagpapahalaga sa biyaya ng Panginoon o pahigit na mapag-unawa ang biyaya na ating tinatanggap. So maraming salamat po, Sister Evangeline, sa iyo po pagbahagi. So mapatidayos po ba kayong mag-reflect pa o magkaloob ng mga comments o katanungan? Pwede pa. Go ahead po. Go ahead po, Alder. Tayong lahat, mga kapatid, ay manggagawa sa ating iglesia, sa gawain ng ating Panginoon. Nakita ko yung extra mile na sinasabi doon. So, dapat kapag tayo may mga gawain, katulad ngayon, marami po tayong mga pangangaral, crusade na ginagawa. So, bawat miyembro ng ating iglesia ay manggagawa sa tahanan ng Panginoon. So yung sinasabing extra mile, dapat sana ay makita ng mga na sumuporta talaga, Hindi yung komot na hindi naman, miyembro lang naman ako,
Hindi naman ako leader o elder o may katungkulan sa church. Sila na lang, bahala na sila na tumulong. Dapat sana ay ma-realize ng mga kapatid na yung presence nila ay kailangan. Yes. At sa paggaste naman sa pera ng iglesia, ay dapat talaga ito ay gamitin ng tama. Hanggat kung saan tayo makaka-save, ay pag-isipan talagang mabuti bago natin gastahin sa mga dapat pagkagastusan sa ating mga pagawain o sa pagmimisyon. Hindi komot may budget. Alam mo, komot may budget, sige lang ng sige. So yun lang, basta maging maingat talaga tayo sa paggastos ng ating mga pera na pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Yun lang po, at happy God's first morning. Okay, salamat po. So, talagang may tatuwing kasabihan na ang bawat sangkap ng isang katawan ay mayroon mga kanya-kanyang ginagampanan. So, kampanan po natin, At doon naman sa ating mga budgets or doon sa tama yung sinabi ni Pastor Daniel kanina na talagang i-manage yung ating po mga pananalapi. Baka maya-maya ay pagkasahod, ang unang makinabang ay si SM, si Save More, si Pure Gold. So salamat sa programang ito na tayo po'y napapalalahanan. Salamat po, Elder Rizalino, sa inyo pong pagbahagi. So meron pa ho ba mga kapatid na nais pong magbahagi? Pastor. Go ahead po, Pastor. Yeah. Gusto kong hiramin yung general ito gusto ko ituring na general principle ito yung bagamat ang tinutukoy po dito ay ang institusyon ng sanitarium. Ang sabing ganon, the one who occupies the position of cook in a sanitarium should be trained to habits of economy. He should realize that no food is to be wasted. So ito po ay prinsipyo po doon sa pag-aasikaso ng kusina ng sanitarium. So hindi na po ako mag-go detail doon. Gusto ko pong hiramin lang yung prinsipyo na kung hindi man tayo sa posisyon ng cook ng sanitarium, tayo naman po ay nasa posisyon ng pangangalaga ng mga iglesia. Yung sinasabi po ni Brother Brother Rizalino kanina. Nasa pangangalaga tayo ng sasakyan, nasa pangangalaga tayo ng pangasiwa tayo ng ng ACS, yung mga may kapamahalaan tayong mga siwa ng pagtitipid sa bahay natin, dito sa institusyon natin, pwede ho natin gamitin yung prinsipyo na yon. Paano ba nangyayari yon sa aking pong practical observation? Alam nyo, yung simpleng pagpatay ng gripo. Ilaw. Napakasimple yun yan. Ay nakapagtitipid po tayo dyan. Yeah. Yung po bang pagpatay ng tama sa oras ng aircon, paggamit ng aircon, nakapagtitipid po tayo dyan. Yeah. Para maiwasan po yung sinasabi kanina dito, na general principle din po ito ni Sister White. Yung payo niya, many poor families are poor because they spend their money as soon as they receive it. Bakit? Pagtanggap nila, pambayad kagad ng kuryente. Ayan. Kaya nagkakautang-utang kasi walang natipid. Walang natipid. Kung may natipid sana tayo, tipid sa kung saan tayo pwede mag-cut. I-cut natin mga kapatid. Yung panggasolina, i-cut. Yung mga lakad, i-cut. Yung mga bibiling damit na mamahalin, pwede naman yung di ganong mamahalin, ikat. Lahat po magkakat. In everything, practice economy. Sa lahat ng bagay, i-practice ang economy. Yung halimbawa sa ating bahay, yung mahal ang sibuyas. Aba mga kapatid, huwag tayong bibili ng sibuyas sa panahon na mahal. Okay, yung bili natin yung kahit wala mo ng sibuyas, pansamantala, no? Bawang. Yan pag nakatipid tayo sa maliliit na bagay na yan, pag pinagsama-sama natin yan, ay makakaiwas tayo sa pag-uutang na personal. At tataas po ang potensyal nating magbigay sa gawain ng Diyos. Ayan.
So nabanggit na po ni Brother Risalino kanina sa ating church management, yung sa church board, pag nakakita kayo ng pondo, hindi po ang tendency natin ay ubusin. Ang tendency po natin ay proteksyonan na hindi mapupunta sa hindi ayon sa misyon ng Panginoon. Kung yun naman talaga sa misyon, bakit di natin gagamitin, di ba? Pero ang ating pong gawain sa church board ay proteksyonan na solid na ang ating paggastos ay magagamit sa gawain ng Diyos kasi hindi po yan sa atin. Yung pong paggamit ng, alam niyo po sa atin po sa institusyon, sa mga CR, paggamit ng sabon ay kung makapindot ng sabon ay parang sa kanila yung sabon eh. Hindi nila alam pero pala ng Panginoon yun. Yung pong paggamit ng bond paper. Yung bond paper po ay kala natin ganun lang, binibili rin po natin yun. Ako po sa opisina ay iniipon ko po yung yung mga scratch paper. At kung may panahon na dapat gamitin yun ang gagamitin. Hindi ho yung malilinis na papel. Ang ginagamit po natin sa mga daily transactions. Ayan mga kapatid, yung mga nakakalat na walis. Binibili rin po natin yun. Mga simple po ang pamamaraan yan. Mga kapatid, pagiging katiwala po ang tawag dyan. Ang pagiging katiwala ay mula sa pamumulot ng balat ng candy hanggang sa malawak na pagpangangasiwa ng kaperahan ng ating institusyon. Sa mga bagay po mga kapatid, pag nasumpungan tayong palagi ko'y maayos, ay napakarami nating matitipid at marami tayong maiipon na magagamit sa tama sa gawain ng Panginoon. Yun lang po. Marami pa pong iba. Amen. Okay, salamat, Pastor. Okay. Speaking of sanitaryo, ako po nagka-pribilehiyo po mag-working sa sanitaryo po dati. Naalala ko po yung sabi ng aming supervisor na yung sabon namin ginagamit, kasi kanya-kanya kami itong janitor po kasi ako noon eh. Bilang working student ay pinapaalala niya na ang ginastos po dyan ay banal na salapi. So, pakaingatan ninyo kasi kumbaga yun yung aming contribution bahagi doon para maitipid po ng atin pong sanitarium. So salamat po sa inyong bahagi, Pastor at Brother Sunny. So dadako tayo dito sa atin pong chat box. Meron po dito si... Kapraso lang. Sige po, Brother Sunny. Katulad po pag hindi po ba pagka tayo may mga fellowship, nagbabaon yung mga kapatid, no? Tama po yun. Marami pong pagkain. Kukuha lamang po tayo nung kaya nating ubusin. Kasi po, pagka po hindi na ubos, makikita po natin ay napakaraming sobra. Hindi po ba? Sabi nga ng Panginoon, nothing to be waste. Dito po sa amin sa San Antonio Church, talaga pong ang mga kapatid, pagka hindi na ubos ang pagkain, ay pagkatapos po ng fellowship ay kanya-kanya na nasupot na iuwi. Nakakatipid ng let's say may natira marami. Yun po hindi nasasayang. Yun po pinauwi namin doon sa bawat kapatid na may gustong mag-uwi. Nakatipid sila ng hapunan o almusalan. Hindi kasi po pagka kumuha ng marami hindi naman makukonsume. Makikita mo nakatapon lang. Di ba? So yung mga ganung sige po. Dasani, okay. may iwasan po yan. Kapag na-practice nating lahat, na kuha lang po ng kapira-piranggot muna, lasahan muna. Kasi kaya nasasayang, hindi pa nalalasahan. Tingin, yung kasing mata attractive. Sarap tingin. Pag natikman pala, kulay lang pala yun, di pala masarap. Itatabi na. Unti-unti muna ang kuha, balik na lang po kayo. Yung po yung sabihin nun. Brother Sunny, dagdag ko po doon sa inyo, tayo naman ay magkasama sa church dyan. Ito ay payo ko sa inyong lahat. Ang gagawin po ninyo, wag lang yung sarili ninyo ang inyong ipagsusupot. Nag-Sharon Cuneta na rin lang kayo. Yung Sharon Cuneta ninyo, yung pong missional Sharon Cuneta na ipagsupot nyo yung inyong kapitbahay na maaaring binaha. Hindi lang yung para sa inyo lang. Gawin po natin ang ating potluck ay missional. Yung mga matitipid natin doon na maayos pa naman, gawin presentable, wag gawin parang pagkain ng aso, pagsama-samain, bukod-buko rin yung kanin, ulam, pagbukod-buko rin at ibigay doon sa mga
Hindi lang tayo dapat kumain, yung iba rin po, no? Iuwi nyo, kinain nyo na yun sa inyong pakinabang sa Sabat, pakainin nyo naman po yung iba na hindi patalo ng Sabat. Amen. Additional Extended feeding ministry, Pastor. Sa akin Extended kasi, Pastor, feeding ministry. pagkaluto, Pastor, binibigyan ko na agad yung kapitbahay. Amen. Amen. Lord. Ministry po yun. Kung hindi kayo nagtipid, magagawa nyo ba yun? Hindi. Sundin natin itong payo ni Sister White. Matalino ito eh. Hindi tayo magdadahok, mga kapatid. Amen. Tama. Amen. Magpapalain pa tayo lalo. So, salamat po. So, dako tayo sa ating chat box. Pero po, binahagi po dito si Elder Dan Cruz. Sabi po dito, ano bang pagpapala darating sa atin, maliit man o malaki, bunga ng ating pagtatapat ay tunay na maranasan natin ang maayos na pangangasiwa at patuloy na kaligayahan ang ating maranasan dahil lalago at titibay ang relasyon natin sa ating Panginoon. Higit sa lahat ay makakatulong tayo sa iba, ika nga. So, salamat doon, Brother Sani, sa inyong karanasan. Extended feeding ministry. At bukod doon, pagka magsasyaron ay magsyaron natin yung ating mga kapitbahay na less fortunate baga. Kasi mas makakatulong din po yun. Talagang laking tulong pag nagtitipid. Sabi naman dito ni Sister Malu, ang sabi, experience is the best teacher. Tama. Ang aral at turo ng Panginoon ay sapat na. Nariyan ang mga payo ni Mrs. White. Huwag na nating gamitin ang pakiramdam at emosyon. So, think of it, mga kapatid, kasi bilang katiwala, ang ating po talagang objective, ating pinakano is lifestyle. So, salamat, Sister Malo, sa iyo pong magbahagi. May tanong po dito, Pastor Jerry. Galing din po kay Sister Maria Lorena. Tanong po, ayon sa mga halimbawa ni Presidente Jerry, okay lang po ba na gamitin ang offers o sa funds na sa tuwing Sabado na pagbibigay ng mga gifts sa mga early birds sa church? Kasi halos sila din yung paulit-ulit na nakatanggap. So parang incentives matawag dito, Pastor Jerry, sa Sabbath school, sa ating Bahagi po yan ng kung bahagi po yan ng operation ng inyong church, alam mong masama dyan, basta wag lang isa magdidesisyon. Pag-desisyonan po yung lahat. Alam nyo, palagi binasa ho natin yung ating devotional kanina. Ang ini-encourage po doon ay corporate decision. Matalino po ang decision pag marami. Sabi nga ho ng Biblia, in the counsel of many, ay mas maganda po. May katalinuhan. There is wisdom. So, kung nakikita nyo pong yun ay parang tayo na lang ang nakikinabang, iputulin nyo na ho ng unti-unti. Huwag nyo kagad tatanggalin kasi masasaktan din ho yung mga nag-isip ng magagandang bagay. Pag-aralan po ninyong mabuti. Huwag ho kayong dalos-dalos, mga kapatid. At kung magkukomment kayo dyan sa church board tungkol sa bagay na yan, mag-iliw po ninyong sabihin. Huwag nakakagalit. Salamat. So, bahagi lang naman po yun ng reward system. Sabi po dito ni Elder Teddy Francisco, ang turo na di ko malilimutan, nagtatabi ng pera para ipantulong sa iba na nangangailangan. Yun po, magandang prinsipyo po yan. Magandang turo. So ito yan dapat nating kampanan kasi bahagi ito ng ating lifestyle. At mapangyari lang ito, mga kapatid, kung tinatanggap natin ang pagkapanginoon at ng ating Panginoon. So sige, go ahead po, Pastor Jerry. Pusuan natin yung kapatid. Napakahusay nung kanyang practice. Simple yan, pero pakikinabangan natin yan, mga kapatid. Tularan ang kapatid. Tularan po natin. Lifestyle na dapat, mga kapatid. Balik tayo doon sa yung sa potluck lang po. Ay sa bawat iglesia nga naman, magkaroon tayo ng mga extra na pagluluto kasi may mga bisita, bukod sa bisita. Mga less fortunate din minsan na pumapasok doon sa ating iglesia. Kailangan ng pagkain. So, Pastor, si sister ba to? Enida. Nagtaas ng kanina pa nakataas ang pangamangawit Ay, sorry po. Hindi ko makita doon. Sige po, go ahead po, Pastor Nida. Baka mangawit. Nangawit na ata, Pastor. Nawala na. Nahiya na. Balik lang po kayo sa Nida. Ayan na. Yan na. Napaus pa.
Chapi-chapi po, konti. Oo, kanina pa po nakataas ng kamay. Napaus na rin. Kaya pala. Napaus na. Siya na po, Sister Nida. Buhay po. Sister Nida, batayin nyo yan. Chapi ho kayo, chapi. Hindi namin kayo Chapi po. Kaya hindi ko pala makita kasi medyo chapi. Ala, oh. Sige. Wala tayo. Sister Nida, wala pakikinabangan. I-type nyo na lang ho. Opo, i-type nyo po sa chat box natin. Sister Nida, medyo nilalamig din po yung signal ninyo. Medyo choppy-choppy. Okay, so meron pa bang nais magbahagi mga kapatid? Sa inyo? Sa atin pong chat box. Okay, go ahead po. Gusto ko magtanong At gusto ko rin kagad ng tugon. Sino po ba dito ang masaya na member po kayo ng church natin? Taas po ang kamay. Taas po ang kamay. Masaya po kayo na member kayo ng church ng Seventh-day Adventist. Ayan, ako kadami. Ayan. Masayang masaya. Masayang masaya. O ngayon mga kapatid, kung kayo po ay masayang masaya, yung prinsipyo po na atin pong nabasa ngayon, ang sabi po dito, they should think that they must work only for a certain number of hours each day. Sabing gano'n. Kinakailangan daw po bilang kayo po ay member, ituring niyo po talagang member kayo, mga kapatid. Gagawa tayo ng mga hakbang na pakinabang ng ating church. Hindi yung puro pakinabang lang natin. Kinakailangan po. Gagawa tayo ng mga hakbang, pamamaraan, mga pagtitipid, lahat na, mga i-general yun ng mga kapatid. Gagawin natin yan para umunlad ang minamahal nating iglesia. So gagawin natin lahat kasi member po tayo ng church. Hindi po lahat ng pakinabang ay atin. Dapat yung mayroon tayo, ibigay natin para sa lahat. Parang ituring nga po natin na parang sabi dito ay bahagi tayo ng church. Hindi tayo lamang ang tawag din makikinabang. Kailangan po nating extend palagi. Extend para umayos ang ating church. Panahon, pera, talento, lahat gamitin para isulong ang iglesia. Ang layunin. Tayo yung ating building. Kasama na po yan. General yun na po. Lahat po. Kasi po, marami tayong mga kapatid na electrician. Brother Nor. Makakasin tayo dyan, Pastor. Yes. Tama. Maganda idea po yun. Meron tayong mga kasama po yan sa plano ni Moses. Meron tayong Besalil. Di ba? Yung mga Besalil natin. Mga Oholiab. Nami po, mga pinagkalooban sila ng mga espiritu ng skill, o spirit ng kaloob ng skill, kaloob ng wisdom. Dami niyan mga kapatid. So hindi po nakakita tayo ng pera, wag natin pag-interesa na sweldo tayo dyan. Sweldo, yes, pasisweldohin kayo pagka meron pong nasa sistema, ibig sabihin po i-manage ng mabuti. Diba? Yeah. So hindi yung papatayo tayo ng bagong misyon. Magkakaroon na tayo ng trabaho. Maganda rin naman yun. Tayo po ay magkakaroon ng trabaho. Pero bago nyo isipin yun, ano kayo maitutulong ko sa misyon? At bahala na po yung misyon doon. Mayroon naman pong committee na tumitingin doon. May mga pamilya naman talaga kayo. Siyempre, isipin naman po naman nagpaplano na hindi basta volunteer lang. Kinakailangan na may iuwi rin naman pagkain sa pamilya. Ganun lang mo yun. Opo. Win po, no? So, ibuhos nyo na po yung mga idea nyo kasi very practical po yung ating topic kayo mga kapatid, na makakalikot natin yung ating mga personal na pag-aambag na tawag ng pastor. Pakikisangkot na pagbabahagi ng anumang mga resources. 551 na. Mga maubusan na lang Okay, so let's proceed now sa ating pong panalangin, sa ating pong United Prayer. So, pangunahan po tayo sa atin pong Acts Prayer sa Adoration and Confession sa magitan ni Pastor Seth Pablo. At ganoon din po sa atin pong Thanksgiving and Supplication na si Pastor Nelson Antonio naman. So, let's proceed na po mga kapatid. At
tayo po yung mag-pause for one moment. Okay mga kapatid, yan ang ating lesson at tinuruan tayo na magtipid. Ayan, ano po, magtipid tayo talaga upang tayo ay matutong mag-budget, ano, mapagkasya natin yung blessing ng Panginoon. Sayang kasi mga blessing na yun kung masasayang lang sa walang katuturang bagay, ano po. Kaya tunay na tapat na katiwala ay ano, marunong magtipid mga kapatid, ano po, marunong magtipid at inuuna ang Diyos, ano po. Yan ang ating lesson sa umaga na ito. Sabi nga, no food to be wasted, ano? Walang dapat masayang. Lahat ng pagkain sa kusina, sa sanitarium. Ito ganun din naman sa church natin. Walang pondong dapat masayang. At sa atin din namang sariling pananalapi, sa lahat ng blessings na binigay sa atin, di lamang sa lapi yan, ano? Hindi lang tumutukoy sa lapi. Sa oras, ganun din. Sa physical strength, ganun din, ano? Walang dapat masayang sa ating oras. Kung meron tayong mga libreng oras ay huwag nating i-consume sa hindi makabuluhang bagay, ano po. Iba kasi mapupunta lamang sa kumbaga mapapahamak pa tayo pagka nagpunta tayo sa mga bagay na hindi mahalaga sa buhay, ano po. So yan, gayon din naman sa lakas. Walang dapat masayang na lakas, ano. Baka mamaya marami kang extra lakas kung saan mo lang ginagamit. Habang malakas ka pa, ayaw mong tumulong sa gawain ng Panginoon. Yung ganun, mga ganun, ano. Pero siyempre, ang pinaka-lundo, yung ating financial blessing ay dapat na hindi masayang. Tipidin natin ang gumastos tayo ayon sa ating pangailangan. Ano po. Siyempre, God first dapat, ano, para yung blessing ng Panginoon ay tuloy-tuloy at makipakita natin yung ating pag-ibig sa Kanya. Yan. Let's pray po mga kapatid, 30 seconds silent prayer and then I will continue. Sama-sama po nating idalangin ang bawat isa. Patuloy na maging ligtas sa mga bagyo na to. Marami nang inuubo, sinisipunin. Barad na may iloko. Ano ba yan? Sige po, let's pray. 30 seconds muna silent prayer. Tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po ulit sa umaga na ito na muli nyo kaming ginising sa aming pagkakatulog. Muli nyo kaming tinawag dito sa morning devotional, isang napakahalagang oras ng aming buhay sa bawat umaga na kung saan ay kami ay kumukonek po sa inyo para makatanggap ng blessings, ng karunungan na nagmumula sa iyo. Paano kami magiging mamumuhay ng isang pagiging tapat na katiwala. Salamat sa mga payo na kailangan namin magtipid sa aming oras, sa aming lakas, gamitin namin sa tama at sa pinansyal upang sa ganoon ang yung mga blessings ay hindi masasayang sapagkat maraming mga paggagamitan na dapat na mapaggamitan. Sa mga sandali na ito, nais naming ilapit ang bawat isa. Meron kaming mga personal prayer request sa mga oras na ito. Maaring ang iba ay kalusugan, pinansyal, relasyon, at recovery, at ganun pa man, maging physical o spiritual na kalagayan. Dalangin namin ang aming mga mahal sa buhay din na nais namin mailapit po sa inyo, ngunit sa aming sariling kakayahan wala kaming magagawa, kaya nawa ang Holy Spirit ang humipo sa kanilang mga puso. Dalangin din namin ang mga kapatiran na narito ngayon sa live. Kasama namin na nanalangin, kasama namin ng devotional at pagpalain po kami ng malusog na pangatawan, malakas na resistensya bagaman malamig ang panahon, maulan sa mga panahon na ito. Dalangin namin ang sambahayan ni Ate Sally Sanchez, kanyang buong pamilya, gayon din ang sambahayan ni Sister Mayna Joy Quezon
At ano man ang kanilang kalagayan, kahilingan sa mga pandadali na ito, iparamdam niyo po sa kanila inyong pagmamahal o dakilang Diyos. Kaya din ang gawain sa Peñaranda Church at sa Leonardo Church sa panguna ni Ate Revy doon sa Leonardo at ang kanilang ginagawang crusade doon. Isamahan po ang bawat isa na maging matatag sa malamig na panahon na ito, maulan, at ngunit patuloy na gumagawa sa inyong bukirin. Dalangin din namin ang mga interes na nawa kanilang desisyon na hindi magbago at ang iba pa na nag-iisip pa rin na makapag-decide na sa huli upang sa ganon makasama namin sila sa pagtanggap ng iyong blessing sa araw-araw at makasama namin sila sa paghanda habang naghihintay sa nalapit na iyong pagdating. Dalangin din namin ang sambahayan ni Ate Revy, ni Ate Lorna, Kuya Bobby, Sister Dang de la Cruz, Sister Nympha Rivera, Sister Sweetie kasama Sister Hannah at ang kanilang buong pamilya. Ang sambahayan ni Sister Bonji, Evangeline Legaspi, Sister Wilma Fernandez, ang sambahayan ni Sister Jo Montigo, ngayon din ang sambahayan ni Sister Belinda Salvania, ni Ate Mitch San Jose, Kuya Melchor, Kuya Monching, at Kuya Narsing Kalas, ngayon din ang sambahayan ni Ate Evelyn Sabat, ni Ma'am Femi, ngayon din si Kuya Abner, Ma'am Rachel, guys, teachers, parents, and pupils. Patuloy namin sinasama sa panalangin ng sambahayan ni Sister Teresita Ladia, ngayon din ang sambahayan ni Sister Tess Flores, at ang sambahayan ng bawat isa na narito ngayon, hindi namin nabanggit ang kanilang mga pangalan. Ngayon din si Sister Maria Isabel Makasakit, sama namin sa panalangin ng kanilang sambahayan, at ang iba pa na nasa background na nakikinig at nananalangin kasama namin. Dalangin din namin ang bawat isa sa maghapon na ito sa aming pagkayak patungo sa araw ng Sabat. Kami po ay ipag-bless nyo ng karunungan na nagmumula sa inyo, aming maigayak aming mga sarili, at magkaroon kami ng pagbabago sa aming buhay. Maka-attend kami ng maaga sa church, at kayo din maging masaya sa bawat pagdating ng araw ng Sabat, sapagkat ikaw ang aming kasama at kapiling. Maraming salamat po, Ama, sa pagdinig sa aming panalangin, at patawad po kung saan kami nasumpong hindi tapat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen po mga kapatid. Muli ay happy preparation day sa lahat at God first morning sa inyo. Mahangin, maulan. Ayun na po. Kaya mga ilong ay barado na tuloy. Buti na lang halos nawala na yung aking allergy, no? Hindi na ako napabahing, pero dito pa rin yung sipon. Kailangan ng more kalamansi. Ang kalamansi walang overdose mga kapatid, ano? Lalo na sa may mga crusade evangelism, gabi-gabing napupuyat. Mag-vitamin C po tayo at matulog hanggat maaari sa araw, makadagdag ng tulog. Importante yan sa healing ng ating katawan na sa pampalakas ng resistensya. Tandaan, kapag napupuyat, bumababa ang resistensya, bumababa ang immune system. Kaya dapat palitan ng immune system, pampalakas ng immune system ang kailangan. Vitamin C, calamansi is the best. Kung may tanim kayo, delivery pa, di ba? Sa palengke meron din. Yan po, sa kami may tanim dito sa gilid ng Poso Negro, kaya napakaraming bunga. Napakaraming bunga ng kalamansi namin katabi kasi ng Poso Negro. Anyway, joke lang yun, ano? Pero marami talagang bunga maliliit pa. So, yan po, salamat sa response, Sister Nympha, Sister Dang de la Cruz, Sister Sweetie, Sister Des Flores, at sa lahat na iba pang nandyan. Salamat po. Alam ko hindi kayo makaresponse kung may ginagawa. Ganun pa man, purihin ang Panginoon sa araw ng Biyernes na ito at sa buong maghapon, at siya ay ating kasama. God first morning po sa ating lahat, mga kapatid. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.